Mabilis lang naman. Hi guys! Ayan! It's already 8:02 p.m. here in the Philippines. Anong oras dyan, Coach JK, sa Dubai ngayon? It's 4:03 in the afternoon. Ayun. Minus 4 hours from the Magandang Philippines. hapon sa inyong lahat ng mga nandyan sa Middle East ngayon. And magandang gabi na dito sa mga nasa Pilipinas. And can you guys share your location? Where are you from? I'm from Marikina. And so far, dito, maganda-ganda naman yung weather. Hindi naman ako kinakabahan na babaha. Diyan. Si Coach JK, where are you from, Coach JK? I am from Jebel Ali, Dubai, Ayun, Dubai. UAE, Yung iba dyan, mga taga saan kayo? England, Japan. Ano yun? Taiwan, Saskatoon? Saskatoon? Is that in Canada? Saskatoon. Ano yung Saskat SK? Taiwan, Shirley. Ayan. Ayan, hi, Shirley. I miss you. I miss France. Bahrain. Ito, Zenaida from Tabuk. Oy, member ko kasi kailyan. La Bahrain. Union. Member. Yan. Ayan. Hindi ko maintindihan ang dialekto. Saskatchewan. Canada pala. Yeah, Canada. Medyo kakaiba yung kanya. Siya Saskatchewan. masyadong Parang ano hindi dyan, ko yung rin province dyan. Ay, dapat dyan ako pupunta no, nung gusto ko mag-ibang bansa. sabi Ayan. naman. Hindi ko pa kilala yung lugar na yon kaya hindi ko alam. Saskatchewan. Ewan, saksya, ewan. Kaya hindi mo alam. Okay lang. Antsaka, antsaka siya. Ayan. Italy. Ayan. Uy, later, si Dubai din. O, baka ano to, i-leader mo to. Leader. Leader ko yan. Leader ko yan. Ayan. Support yung mga ano mo dito, ha? Sabi ko nga wag silang pumunta eh. Alam kong nagsisira sira ulo Ayan. yung mga Chinese. Sa mga nasa Facebook natin ngayon, ayan, tignan naman natin. Can you guys share your location? Kaway-kaway sa mga nasa Facebook natin. Ayan. Rachel Rivera, Northern Summer. Wow. Contestant number one, Rachel Rivera, Northern Summer. Okay. Ayan, we have a total of 19 viewers right now in Facebook and thank you for joining. And meron tayo si Lovely, taga Dubai din siya. Ayan o. Magkikita tayo guys, nasa Dubai kami sa December 7 hanggang December 17. Next time, Netherlands naman. Wow! Layo. Anyway, Wow. and so magandang gabi sa inyo. Let's officially start because syempre, your time is precious, diba? Today is a long weekend and I'm really happy na you guys are staying with us. Ayan, you're studying with us, diba? You're learning with us. Sabi ko nga nung last time kahapon, diba? Where you spend your holidays, what will determine your future success. Yarn, diba? Kasi diba, syempre free time nyo yun, dapat you're spending your time on the vacation, tutulong sana kayo all day, pero yet, andito kayo ngayon sa ating webinar, you're spending time with me, with us, to learn. Diba? So I believe itong initiative nyo na to, na mag-join nitong webinar natin will definitely bring you very, very far kasing layo ng Dubai. Ganun, diba? Kaya thankful ako na you guys are here and I hope marami kayong matutunan. So, our topic for today's video is about trading plan. Okay, ano ba yung trading plan na yan? Ayan, syempre, trading plan, plano, di ba? Kumbaga, if you're gonna be creating a building, magbibuild kayo ng building, syempre you have a blueprint. Blueprint. Blueprint, di Blueprint. ba? It's very important kasi kapag walang blueprint yan, babagsak yan, di ba? Hindi magiging maayos, baka Yeah. tayo niyan. Ito si Coach JK is a safety manager yan, di ba? Anong work mo, Coach JK? Safety manager po sa Dubai. Yan. Safety manager sa Dubai. So, sobrang importante na nakikita niyang safe yung building. Diba? So, siya yung nag-check niyan. Kaya, sobrang essential talaga na merong plano, may blueprint tayo. Diba? So, same with trading. Diba? Sa trading, it's very essential na na meron kang trading plan kasi if you don't plan to ayun na, if you fail to plan, yan, di ba? You plan to fail, di ba? Yan yung sabi ko nga, di ba? Kasi sobrang importante yan kahit sa industriya, kahit hindi sa trading, if you're not planning, then definitely you're planning to fail. Di ba? Do you agree? Can you type 1 nga? Type 1 if you agree.
Type 1 nga, if you agree, guys. Ayan, agree na agree, diba? So, ayan, without further ado, diba? I want to introduce, of course, my forever favorite na sakit sa ulo ko. Ayan. Na talagang grabe. This person, I spoke with this person, I think last February. No February, nag-i-inquire lang February. siya. He's not happy with my copy trading because it's so mababa daw ang income, ganyan. Okay, sorry at least may income pero mababa daw yung income. Nagre-reklamo siya. So ngayon, he's asking if there are other opportunities na he will be able to earn much bigger than the copy trading, diba? That's when I introduced to him, of course, manual trading, diba? So, moving forward, 6 months or 7 months from now, imagine niyo coach na ngayon, di ba? Nagko-coach na ngayon. And I'm really happy with this person kasi grabe. Grabe yung dedication, yung commitment ng taon to. I've seen how he struggled from learning forex trading kasi nakitaan ko na talagang ilang sunog na yung sinunog nito. Ilang pera Hoy! na. Hoy! Diba? Ang dami nang nasunog ng tao na to. Kaya nga Uy, I grabe. chose this person to discuss this topic kasi he's the right person who will be teaching you this kasi he has experienced it already. He knows already why he failed and why he needs to plan for it. Kaya grabe, nakita ko yung grupo nila, timbuhan. Kaway-kaway nga mga timbuhangin dyan. Type 2 nga kung timbuhan. May mga timbuhangin ba tayo dyan? Type 2 nga, type 2. Ayun, di ba? Sino pinapunta? Timbuhangin. Ayun, di ba? Ang dami. Masabi ako ng mga yan. Ayan, yung mga timbuhangin natin. Sila, syempre, yung kino-coach ni Coach JK. So right now, I think si Coach JK has enrolled like how many students already for the past 7 months? Like, ang dami na rin. Siguro 100 plus na rin, 200 plus na rin in total or siguro 300 or 400 na nga ata, diba, in total. Pero ayun nga, syempre, not everyone will stay, but there are people who stayed beside Coach JK, which is ayan nga yung mga timbuhangin. Bakit timbuhangin, Coach JK? It started as a Mabuhangin. joke. It Ah, started as a joke lang. Kasi parang wala lang. We didn't expect na lalaki yung team eh. So parang nagkatuwa kami. O, anong pangalan natin? Disyerto naman tayo. Di buhangin na lang. buhangin Timbuhangin. na lang. So, we stuck to that. No, bigla kaming biglang lumaki yung team. Tapos nakilala kami. Tapos yun nga. Hindi na namin mapalitan. Kasi yun na, doon na kami nakilala. Doon na So, nakilala. Kaya talagang ang timbuhangin talaga. Hashtag timbuhangin. Pag narinig nyo, nako, ang iingay yan sa GC. Sobrang active na mga yan. Kaya I'm really happy to introduce this person kasi I really admire the leadership of this person. Grabe. Kaya you guys are very lucky na napaunlakan tayo ng tao na to, diba? Kaya let me introduce to you guys. Can you type 1 to welcome our Coach JK Raman! Woo! Type 1! Type 1! Ayan. naulo. So, ayan. Without further ado, yan, you can start na po teaching us how to do the training plan. Ayan. Grabe. Ang power ng introduction. Dapat masundan ko to. May follow through dapat. Pero just a brief context on where I started. Yun nga na nakilala ko si Coach Lady last February second week tapos nag-copy trading ako. Then yun nga she said na bagal ng ng ROI. So naging curious ako sa manual trading. So yun, nag-manual trading ako. I started economy actually with zero knowledge sa trading, zero knowledge on affiliate marketing or whatever. Zero as in total. I didn't even imagine na makakapasok ako dito sa trading. Pero yun nga, nabudol tayo ni Lady, kaya nandito na ako ngayon. So, economy, doon ako nag-start actually. Doon ako basic talaga, doon talaga ako natuto. Pinanood ko lahat ng mga videos niya. So ngayon, andito pa rin ako. At sabi nga ni Lady, nasunog na ako talaga ng marami. Kitang-kita naman sa balat ko, di ba? Literal na sunog din eh. Pero yun nga, at least, the important thing here is we learn from our mistakes. Kasi we can only improve ourselves by by learning from the mistakes para hindi na natin maulit.
So, okay, let me just share my screen. Ito na lang. Ito. Nakikita nyo ba guys yung ating presentation? Yes. And type 1 po kung nakikita po kung malinaw. Okay. Yan. Gusto ko lang rin magpasalamat sa sa ibang leaders ng Team Buhangin because itong presentation namin is kami dito nag joint venture kami lahat dito Pero ako lang yung humaharap sa inyo. So, trading plan, create a successful forex trading plan. So a trading plan is a roadmap to consistent and profitable trading. So ibig sabihin po nito, para siyang mapa, roadmap. So as what lady is saying, roadmap or blueprint siya. So disclaimer lang, hindi po ako pro trader. As what lady said, nag-start lang po ako ng forex way back February 28 lang ako nag-start talaga, as in literal. First time ako nakakita ng chart nasa March first week, yun lang talaga. Other than that, I have really zero knowledge. Hindi ko pa nga alam kung ano ibig sabihin ng bullish at saka bearish na yan. Pero yun nga, I'm not a pro trader. So all of the knowledge, lahat ng ipipresent ko ngayon is based on my study, research at saka experience na napagdaanan ko. Okay? So, a key to a successful Forex journey is a Forex trading plan is like a map. So, kung wala kang mapa, kung wala kang patutunguhan, wala kang direction. So, kaya importante yung plan or yung ating map na tinutukoy para ma-navigate natin yung sarili natin on difficult areas para papunta pa rin tayo on the right path or the right direction. Kaysa yung maligaw ka at malihis ka ng malihis. Kaya meron po tayong trading plan or journey. Okay? So, first, failing to plan is planning to fail. So, failing to prepare is prepare to fail. So, ibig sabihin lang po noon, kung hindi natin pinagpaplanuhan or hindi tayo nag-prepare, so wala talaga, we won't expect something good out of it. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, magkakaroon tayo ng maliit lang na interaction na. Kasi ang pangit din naman na magkakaroon na tayo ng training na walang interaction na. Type 1, pagka nagawa nyo na or hindi nyo nagawa ito. Type 1, pagka nagawa nyo pala ito, ha? Type 1, ha? Yung number 1, sino ang walang trading plan? No trading plan. O, paki-type 1 nga. Sige, kita natin. Baka mamaya mag-perfect pa yung iba dyan number 1, no trading plan. Okay. Sige, rami-rami walang may trading plan. Number 2, pa-type ng number 2, not sticking to the plan. Kung may plano ka, tas not sticking to the plan. Ay ako rin, number 2 rin ako dyan. Ako may trading plan na ako Number 3 number 3. Too much risk per trade or over leveraging. Number 3 din ako dyan. Putik yan. Parang mapaperfect ata natin to. Pataasan ba to? Okay, number 4 naman. Overtrading. Sino nag-overtrade dyan? Maabot ng 20 trade sa isang araw. Sumasabog na yung chat natin. Itutuloy ko pa ba to? Emotional trading. Number 5, emotional trading. Sino nag-emotional trading dyan? Yung tipong, I feel lucky today. Parang loto. Yan, nag-trade ka. Sino? Number 5 din. Pati si coach pala. Natatawa na. Naluluha na ako sa tawa dito. Grabe Pero pa-perfectin ba natin to? Number 6 lack of patience. Early entry, hindi inantay yung entry area. Number 6. Pucha, grabe. Talagang ang daming paulit-ulit yung pangalan next one, number 7. Early exit. Early exit. Kinabahan, nag-out. Aba, consistent ang dami. Dapat sa trading plan consistent hindi dito. Number 8, prolonged holding. Ang laki na ng
Ang laki na ng drawdown, hindi babalik pa to. Naku, hindi babalik pa to, 'di ba? Nagdadasal ka na lang no, na mabalikan sana. Dami grabe. Ah, number 9, complicated strategy. Number 9, complicated strategy. Pinapahirapan mo ang sarili mo, kadali-dali lang naman ang plano, pero pinapahirapan mo. Number 10, hindi tayo nagba-backtesting. Hindi natin tinitingnan yung mga past trades natin. Meaning, we only look for the future trades, pero hindi natin binabalikan or nire-review yung mga natapos na ng mga trades. Sino naka 10 out of 10? Palakpakan niyo yung sarili ninyo. Napakalulupit ninyo. So, yaan ang dapat nating manage ito. And all of this can be managed pagka meron tayong trading plan. Mami-minimize natin. Kasi ito ang mga roadblocks na tinutukoy natin to where we are at kung saan tayo papunta. Yan ang mga struggles natin. So pwede tayong malihis mula sa diretsong daan, malihis tayo dahil sa mga to. So that's why we have to minimize all of this para diretso pa rin ang ating direksyon. Or malihis ka man, kailangan mong bumalik. Kasi nga, kung may mapa ka, kung may trading plan ka. So moving forward, diyan yung makikita, ma-assess niyo yung sarili niyo. Kasi ako, pinagdaanan ko yan, 10 out of 10 din ako dyan. Pero ngayon, medyo nagkakaroon na akong direction kahit papaano. Pero hindi pa rin kumpleto na nawala. Okay, makikita nyo mamaya pagka pinakita ko yung trading journal ko. So, what is a trading plan? So, as what Lady was saying earlier, a trading plan is a blueprint of success for traders. So, para kang nagtayo ng bahay, na kung wala kang plano, 'di ba? Kung wala kang plano, bahala na kung saan yung pinto, saan yung bintana, 'di ba? Saan yung hagdan. Hindi maganda ang pagkakaayos mo or baka hindi magtugma-tugma. Baka mamaya gumuho pa yan. Kaya nga meron dapat tayong plano or blueprint para once na gawin yung bahay na yan or once na simulan mo ang trading journey mo, is meron kang patutunguhan or sinusundan na plano. So that is a trading plan. So it is a comprehensive decision-making tool that helps you decide what, when, and how much to trade. So yon, binibigyan kanya ng guide. Tinutulungan kanyang i-guide ka on a specific time frame or kung saan ano ang iyong iti-trade. Kung hanggang saan ang iyong sagad, no? Para malaman mo kung over trading ka na, over leveraging ka na. So, yun, it's a comprehensive tool. And of course, it is a layout, procedures, and conditions under which to search the asset classes and execute trades. Malalaman mo kung kailan ka papasok. Hindi yung pasok ka lang ng pasok. Okay? So that is a trading plan. By the way, trading plan is also discussed sa ating ECA, Economy Calibrate Academy, under Forex sa advanced videos, number 4. Actually, I would really suggest, I would really recommend yung ECA kasi doon lang ako natuto sa ECA. Panoorin niyo yung number 4, number 7, number 10, 11, 12, at saka 13. Yun ang pinaka-importante doon. Pero yung number 7 ang pinaka-importante, yung market structure. Okay? Pero yung number 4 doon sa advance natin sa ECA, yun po ay trading plan. Nandoon po yun. So, dinidiscuss din po sa ating ECA. Okay? Next, kung may plan tayo, dapat may goal tayo. And yung goal natin, ano bang mga goals natin? Kasi ako, like for me, kaya ako nag-start dito sa economy is ang goal ko matuto or kumita ako ng kinikita ko ngayon through trading. Kasi I have plans to retire na sa pagiging OFW ko dito sa Dubai. So kung magre-retire man ako, I'll go back to the Philippines or whatever or wherever. Gusto ko yung kinikita ko dito ngayon is kaya kong kitain kahit nasaan ako. And for me, I have a goal
and I set a goal for myself, 2 years dapat matuto na ako ng trading on my own without signals. So ngayon, nasa 8 months na ata ako o mga ganun na ako. So I'm still on schedule. Pero yun nga, if you're going to have a goal, you use this SMART goal or SMART goals. So dapat yung S specific yung iyong goal na gagawin. Specific ano? Katulad ako, to maging profitable trader. Measurable. Ano yung measurement ko? Dapat makuha ko yung sinasahod ko ngayon pagka huminto na ako ng trabaho, di ba? Yun, makukuha ko dapat. Achievable. Achievable pa yun. Kaya nga, binibigyan ko ng 2 years ang sarili ko, timely, okay? And dapat realistic. Makatotohanan. Hindi ko sasabihin na milyonaryo na talaga ako. So dapat, pwede nyo gamitin itong SMART na prefix na to para at least maano kayo, mag-guide din kayo kung paano kayo gagawa ng target goals ninyo. Okay? Now, why is a trading plan important? So, pinakamagandang word dito, itong pinakauna, consistency. Para maging consistent tayo. A trading plan ensures your trade based on logic and not emotion. Oh, hindi yung porkit, pababa na, waterfall na, pasok na tayo. Oh, 'di ba? Biglang nag-reverse, patay. 'Di ba? Emosyon eh. Nadala ng emosyon. Ilang beses na rin ako na ganyan. So, ang trading plan makes you consistent on small trades. Basta't consistent lang. Next, discipline. So, discipline keeps you on track when the market gets tempting or challenging. Meaning, katulad ng mga nakaraang araw, panay ATH, di ba? Dati, nung medyo makulit pa yung daliri ko at medyo bago-bago pa lang ako, salpak ako ng salpak niyan. ATH, magre-reverse na to. Tapos tumaas ulit, magre-reverse ulit. Hanggat sa hindi na ako pinapayagang mag-sell dahil wala na, pa-margin na eh. Kaya alam ni Lady yan, ang daming sunog ko talaga dyan dahil sa mga ATH na yan. Kaya ngayon, hindi na ako nagtitrade ng all-time high. Yon, kasama na sa trading plan ko yon. Kasama na sa trading plan ko ang hindi na ako magtitrade ng all-time high. Ngayon, risk management. Helps you avoid unnecessary risk by defining your limits and targets beforehand. Of course, risk management is very important to all of us. Kailangan nating ma-manage yan. Kasi nga, lalo na pagka nag-over-leverage ka, hindi naman lahat or hindi naman palagi yung market pabor sa atin. Dapat lang, pagka naging against yung market sa atin, is dapat minimal yung damage sa capital natin. Hindi yung ipupusta mo yung buong capital mo sa isang trade. 'Di ba? Yan, yung mga naging stronghold. Mga matitindi. Ganyan din ako dati. Nagdadasal tayong mag-reverse, 'di ba? So, yun, wag nating ilagay sa isang trade ang buong capital natin. Nakamamatay. Nakakasira ng buhay 'yon. Then, learning tool. A trading plan is a learning tool. So it evaluates what works and what doesn't. Doon mo makikita kung ano ba yung ano mo, yung parang pabor sa iyo or yung kung saan kahiyang. May mga traders na trade lang ng trade buong araw. Mananalo sila ng umaga, tapos pagdating ng gabi matatalo sila, tabla lang sila, minsan negative pa. Hindi nila nalalaman kung nilagay nila sa trading journal nila yon, makikita nila na lagi silang panalo ng Asian market hanggang London market. Saan sila madalas natatalo? Pagdating ng US market, no? New York market, natatalo sila doon. O ba't natin ipipilit doon? Ba't hindi na lang tayo mag-trade dito sa area kung saan tayo pumapaldo, di ba? Pero kung wala kang trading journal, hindi mo makikita yun. Kasi nga, nakikita mo, at the end of the day, nakikita mo lang yung kita mo lang. 'Di ba? Hindi mo nire-review yung mga nakaraan mong mga trades. So, it's a learning tool as well, itong trading plan. Okay? Next, forward tayo. How a trading plan benefits you. So, of course, it will reduce your emotional decision.
Kasi nga may plano ka na eh. Sundin mo lang yung plano mo kahit anong nararamdaman mo. 'Di ba? Emotions like fear and greed can cloud your judgment. If you stick to your plan, mami-minimize mo yung mga ganyang emosyon. Kasi kahit galit ka, kung nakuha mo naman, eto, 1, 2, 3, lumabas yung tatlo mong confirmation na pwede ka nang pumasok. O, di ba? Saka ka pumasok lang. Ganon lang yun. Huwag ka nang mag-isip na pumasok kung yung tatlo, kunyari, tatlong requirement mo hindi na meet, dalawa lang. Huwag ka nang mag-isip na pumasok. Napakadami namang entry dyan eh. Huwag tayong nagmamadali. Papakita ko sa inyo later kung paano ko masasabi na huwag tayong nagmamadali. Mamaya makikita natin pagka pininesent ko na yung trading plan ko. Set clear goals. Help you define your profit targets and loss limit. Keeping your journal purposeful. So meaning magse-set tayo, kita natin yung target natin for the day, for the week, for the month, for the year. Ganon. So increases confidence. With a structured plan, kung maganda ang plano mo, tataas ang confidence mo eh. Tapos syempre, bababa ang anxiety mo, pangamba. Hindi ka kakabahan masyado. Dahil nga, meron ka namang plano eh. Kaya kung maganda yung plano mo, nasusunod mo yung plano, sumusunod ka sa plano mo, ba't ka kakabahan? 'Di ba? Anyways, hindi naman siya 100% talagang magiging maganda, pero basta't sumunod ka lang sa plan mo, babalik at babalik ka sa direction mo eh. Gets? And it will improve your performance. Ako na ang living proof nitong improves performance na to. Nung nagsimula akong nagkaroon ng trading plan, nakita ko yung yung improvement talaga sa trades ko. Mamaya makikita nyo talaga. Essential elements of a forex trading plan, of course, trading goals. Meron tayong trading goals. I-define na natin yung short term, yung long term targets natin. Risk management, it depends on your assessment on yourself. Of course, may mga iba na talagang risk taker, may high tolerance ng risk, meron namang low tolerance, may mga ganon. So market analysis, kung anong klase ang pagbabasihan mo ng entry at saka exit mo. Ano ba? Mag-fundamental analysis ka ba? Technical analysis? Anong klase? Price action? Mga ganun bang strategies? Trade entries and exit rules. Dapat may rules tayo. Hindi tayo yung pasok lang ng pasok. Banat lang ng banat. Porkit meron akong 15 minutes na break ngayon, pipilitin ko pumasok sa market. Hindi. Dapat hanapin natin ang pinakamaganda or pinaka-optimal entry. Kasi pag maganda ang entry mo sa trade, there's nothing mas minimized yung yung drawdown, which is maganda. Kasi pag nagkamali ka ng entry, diyan na magsisimula ang pagdadasal mo. Mapapalapit ka talaga kay Lord. Okay? So, next is trading routine. O, yung trading routine na tinutukoy ko sa inyo is kung anong trading hours kayo mas kampante. May mga taong mas masaya sa sa Asian market lang dahil medyo ranging lang siya eh, 'di ba? May mga tao naman na talagang gustong sumabay sa sa digmaan, yung talagang sasabak sa gitna sa entry ng London at saka ng US market, 'di ba? Nandoon yung biglang lilipad, biglang babagsak eh. May mga taong ganon. So dapat alam mo 'yon on your own. Iba-iba tayo ng plano, iba-iba tayo ng pagiging trader eh. Okay? So, and review process. How will you assess your trading performance? Of course, meron dapat tayong history na chinecheck or record keeping. Okay? So, steps to build a solid trading plan. Of course, i-define nyo muna yung inyong objective. Ano ba ang objective ninyo as a trader? Manalo, matalo, o hanggang saan? Hanggang kailan dapat kailan ang target ninyo na dapat ganitong buwan or ganitong araw, ganito nakalaki yung capital ko, ganon. Dapat may objective tayo. Next is piliin natin kung ano yung market at saka kung anong time frame tayo, kung saan tayo hiyang na currency. Alam ko, karamihan dito ay maka-gold. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi lahat ng tao para sa gold. baka mas maganda minsan pumunta tayo sa forex, sa mga currency pairs. Mas matututo tayo sa currency pairs kasi mas mabagal lang galaw niya ng onte kumpara sa gold. Medyo volatile talaga kasi si gold. So, sa currency pairs kasi,
makakapag-adjust ka kasi medyo mabagal ng onti yung galaw niya. Kung nagkamali ka or kung nahihirapan kang magbasa pa ng market, doon makakapag-practice ka kasi medyo slow moving yung candlestick niya kumpara sa gold na medyo high volatility talaga. Okay? Of course, next is iset mo yung iyong risk tolerance. Magkano ang gusto mong target per day, magkano ang kaya mong ipatalo per trade or per day, ganyan. Next is establish kung ano ang strategy na gagamitin mo. May kanya-kanya tayong strategy. Hindi porket gumagana sa akin yung strategy ko or yung strategy ni Coach Lady is gagana rin sa ating lahat. Iba-iba tayong klaseng trader. May ibang tao mas hiyang silang maging scalper, may ibang tao swing trader, may ibang tao position. So it depends on what type of a trader you want to be. Okay? And kung ano ang strategy na gagamitin natin. As I said, for this to happen, you have to learn or kailangan kilalanin niyo yung sarili ninyo kasi kayo lang makakaalam niyan. Hindi namin pwedeng sabihin, oh, mag-scalp ka, hindi ko naman pa-scalp, di ba? May sakit ka pala sa puso. Mahirap sa scalper ang may sakit sa puso eh. Kasi medyo mabilis eh, 'di ba? Oh, wag na nating ipilit. Okay? So ikaw lang makakaalam nun. So if you want, you can try it out. So testingan mo yung iba-ibang strategy and kung saan ka mas kampante or kung saan ka mas comfortable, 'di ba? Yun ka, 'di ba? Tsaka mo mag-focus ka doon kung saan ka mas nagiging profitable, 'di ba? Next is very important, iba-backtest mo lagi. Kung ayaw mo pang mag-real money, walang problema, mag-demo ka pero i-backtest mo lagi ang iyong mga trades para makita mo kung saan ka nagkamali. And of course, i-journal mo. Track and refine. So pagka may nakita kang mga flaws dun sa plan mo, dun sa iyong sistema, hanap ka ng improvement. Pagandahin mo palalo. Baka mamaya pwede pang ma-improve, 'di ba? It's a continuous learning ang trading at saka yung iyong plan. Dapat continuous improvement din 'yan. Okay? So, a simple trading plan, of course, ito na na-discuss na natin, mamaya makikita ninyo. Stay disciplined and stay consistent tayo, okay? A solid trading plan is not just a guideline, it is a long-term success in forex trading. So kung mag-stick tayo sa ating plan regularly, mai-increase ang confidence natin, ang consistency natin, at saka yung discipline. Madidiscipline natin ang sarili natin. Kung tatanungin mo kasi ako, ang trading madali lang. Ang mahirap is disiplinahin o yung i-control natin yung sarili natin. Sa totoosin lang, ang kalaban mo lang sa trading is sarili mo lang talaga. Kasi ako, kahit kahapon, gain na ako, hindi ko pa ina, nag-negative pa tuloy. Mamaya makikita ninyo kung anong kalokohan ginawa ko. Pero yun, alam mo yun, gain na eh. Pero naging greedy pa ako. Gusto kong antayin yung TP1. Ando doon na eh, ilang kending na lang TP1 na ako pero hindi ko in-out eh, biglang bumaliktad. Nag-negative patuloy na malaki. So, sarili mo lang talaga ang kalaban mo sa trading. Kung greedy ka, mag-suffer ka kung bumaliktad 'yan. Pero yun nga, as we always say, kung masaya ka na sa trade mo or sa gain mo, pwede mo namang i-out. Wala namang problema doon. It's better to have something than to lose everything. Okay? Now, actually tapos na itong ating presentation. I'd like to share to you a sample of my trading plan. Trading plan actually ang Team Buhangin. Nagkakatuwaan lang kami every night kasi lagi kaming online, lagi kami naka-Zoom. Tapos kung sinong papasok, kung gustong magtanong na lang doon sa Zoom para at least mas madaling i-explain or on the spot magko-conduct ng training. Meron kami isang student na nagsabi na, Coach, may sinusunod ko bang plan? Then I realized, meron akong plan pero sa utak ko lang. So why don't I make it as an actual plan para ma-materialize, nakikita na lahat. So that was Thursday. I made the plan on Friday and diniscuss ko Saturday sa team ko.
And pagdating ng Monday, which is September, kailan ba ako nag-start? September 2, Monday. So, pagdating ng September 2, buong Team Buhangin naggumawa na ng trading plan. Ginamit na tong trading plan na to. And this is a simple trading plan. Maraming trading plan na medyo complicated para sa akin na for myself masyadong komplikado siya na instead of the document or the program working for you, ikaw ang nagtatrabaho para sa program kasi nga sobrang komplikado na niya eh. So ito basic lang to para lang mag-guide tayo. So ito ang nangyari kasi sa amin dito, ang papalitan mo lang actually dito itong capital. So, kung ano ang capital mo, pwedeng 100, ganyan. Pero kasi ako, I started this trading plan on a 400 account. Okay? So, ito yung actual na trading plan ko. 400 account and my target for the day is 3%. 3% of my capital, yun ang target ko lang. Ayan, 3%. So, I started 400. Then, ang target ko for one day is $12 on my first day. Malaki o maliit? Type 1 nga kung malaki. Type 2 kung maliit. Ang target ko, $12 per day lang. Malaki o maliit? Oh, lalabas na yung mga ano dito, gahaman. Malaki ang $12 per day, ha? Malaki o maliit? Type 1 kung malaki, type 2 kung maliit ang $12 na gain per day. Malaki pa ang $12 na gain per day. Talaga ba? Malaki ba o maliit yung $12 per day? And isang trade nyo lang, $12 na, 30 pa nga eh. Maliit yan. Para sa capital ko, maliit na maliit yan. 400 ang capital ko, $12 lang ang target ko per day. Maliit, di ba? Kung tatanungin mo ako, kahit ako titignan ko yan, maliit. Maliit talaga. Kasi nagigain ako ng 50, 60, minsan nagwa 100 pa nga ako sa isang araw. Pero, ang plano ko, I'm saying 3% of my capital. Eh, ang trading plan ko kasi is compounding. Meaning, kung ano yung kinita ko for that day, idadagdag ko sa main capital. Then from there, again, 3%. So, ang target loss ko naman per trade is 1%. Mag-negative, ang plan ko, mag-negative 1% ako, close ko na sa isang trade. So, pag nakatatlong trade ako, that will equate to 3% of my capital. Out na ako, hindi na ako magte-trade sa buong araw. Ganun ang intention ng trading plan ko. Ngayon, since ito na ang aking trading plan, ito na yung guide ko ngayon. Ito na yung buong guide ko. Okay? So, $12. Okay? 3% magiging 412. 12, yung next ko na target, 3% ng 412 is on my second day, 12.36. Okay? So, and so forth and so on. Ngayon, maliit siya, di ba? Maliit. Bakit kailangan maliit lang? Para sa akin, kaya ganyan lang ang target ko, para consistent. Pag kasi malaki ang target mo, pag mataas ang target mo sa sarili mo per day, ang laki ng kikitain mo. Pero para kang kotse na laging nakaharurot or lagi kang naka-accelerator, eventually masusunog ka or mag-overheat ka dahil sobrang stressed ka na tinatarget mo yung mataas na target, mataas na goal mo sa sarili mo. Well, in fact, ang trading hindi siya pabilisan. Ang trading po kasi talaga is marathon, patagalan dito. So kahit 1% lang ang target mo per day or 1% lang ang target mo na nakukuha mo per day, pag sinuma mo yan at the end of the month, 30% din yan ang buong capital mo sa isang buwan. Ngayon, tatanungin kita, malaki o maliit na yung target na yon? 'Di ba? So kasi ngayon per day lang tayo eh. So ako, ang ginagawa ko 3% per day. 3% per day. Maliit, 'di ba? 12%. Pero kung titingnan natin, itong yellow na araw na to, ito na yung mga natapos kong araw. Kung pupunta tayo
at nakaisang buwan tayo. Actually, ang 1 month kay Forex is 22 days. Tama? Tama ba? 22 days kasi walang Sabado, Linggo eh. Oh. On my first month, yung 400 ko magiging 766. Ah, 'di ba? Halos madoble ko na, correct? On my second month, 44 days. On my second month, yung 400 ko nasa 1468 na. Oh. Anong target ko? 3% lang lagi araw-araw. Nakikita ninyo yun? 3% lang araw-araw. 3% lang. Hindi ko tinataasan o binababaan. 3% lang. Ito yung guide ko. Ngayon, nandito na ako sa 44th. Nandito na ako sa 47th day. Ayun o, may yellow. Andito na ako actually. So yung 400 ko, ngayon, 1604 na. Actually, 2,200 na siya actually. 2,200. Kasi nga, medyo mataas na yung ginigain ko kahit papano. Eh bakit mo naman hihindaan? Eh nagkakaroon ng momentum minsan. Makikita nyo rin mamaya yung journal ko. Pero I'm just sharing this as the guide. Ngayon, ang target ko kasi is, of course, syempre, gusto natin maka 1,000,000. Oh, kung titingnan natin, kailan tayo magwa 1,000,000 mark? $18,000. $18,000. Pag umabot ako ng 129 days na nami-meet ko ang target ko kay trading plan ko, makaka 1,000,000 pesos ako. 18,000. Nakikita mo yung long-term goal. Daily goal ko is 3% lang. Nagsimula ako, $12 lang ang target sa isang araw. Ngayon, $500 per day na. Malaki o maliit? Mukha siyang malaki na. Kanina maliit lang yung $12, di ba? Pero 400 lang ang capital nun. Ngayon, 18,000 na ang capital ko, pero $500 lang ang target ko. Maliit pa rin to kung titignan mo. Mukha lang malaki ngayon, pero maliit na siya comparing to your capital. Kasi nga, syempre, kung mataas ang capital mo, mataas na rin ang lot size mo. So, as I said, dapat proportion din yung lot size mo sa capital mo. Kaya dito, sasabihin na rin dito kung ano yung ideal lot size mo. So ngayon, 0.04. Kung magle-layering ako, apat na 0.01. Hindi apat na 0.04 ah. Okay, naintindihan yan? Let's be clear on that. So, kung ano yung ideal lot size niyo for your capital, i-divide niyo yon kung ilang layers ang gagawin ninyo. Hindi porket sinabi niyang 0.03 ka, eh 0.03 ka kung 300 ang iyong account. 'Di ba? So, i-divide ninyo kung magkano, kung ilan yung ideal lot size nyo sa layering mo. Okay? So, hanggang 3 layer ka lang na 0.01 para maging medyo um, magaan yung trade, hindi siya yung pwersado. Eh, basa muna tayo ng konting mga ano dito ha. Baka mamaya kasi yung iba ano O ngayon, ito yung guide sa baba, ito yung guide. I can share this i-share ko rin naman to kung gusto niyo. Pwede nyo rin gamitin or meron din mga ibang mga trading plan na pwedeng baka mamaya mas maganda pa yung sa inyo or mas hiyang kayo sa ibang trading plan. Pero those who wants this trading plan, we can share it to the team also. So ito yung ating guide. So ito gina-guide lang tayo. Okay? Now, tracker ko. Ito ang tracker ko. Nagsimula ako ng 400. Ang day 1 ko, ito, gain, tapos natalo ako ng 100. Natalo ako ng 55. Tapos gain. So dito, tinatrack mo lang dito yung win-lose mo. So makikita nyo dito, hindi laging Pasko. Hindi laging panalo. Pagka trader ka, you are not required to be 100% on your trades. Dapat lang ma-minimize mo yung ma-mitigate mo or ma-control mo yung risk mo para mas at the end of the day or mas marami pa rin yung gain, mas malaki pa rin yung gain mo. May mga talo ko $396. Antindi ng hold ko diyan. Sira ulo ko eh. Ayan. So as I said, day 47 ako. Okay, medyo pumaldo ko dito. Makamaya makikita natin kung bakit.
Ito yung tracker naman. Ilalagay mo lang dito yung win-lose mo. Gain, loss, ganyan. Tapos, ang total gain ko is from 400, nakagain na ako ng 4,000, pero ang talo ko is 1,000, so totaling to 3,289. Na-withdraw ko na yung 1,000. Okay? Kasi may mga times talaga sumusobre. So, I'm keeping it as close to my guide as possible dito. So, ang ginagawa ko usually is, di ba ito yung aking guide. So 1,600 na dapat ako ngayon, from 400, 1,600 na. Whichever is excess of this, wini-withdraw ko na. Ang iniwan ko lang ito. Para at least close ako, malapit ako sa guide ko lagi. Tapos ito lang ang susundin ko lagi. Gets ninyo? So kasi ang target ko lang naman is ma-reach yung 1 million pesos, which is 18,000 US dollar. Ngayon, ang pinaka-importante kasi sa trading plan is itong journal. Itong journal. Makikita mo kung ilan yung mga trades na ginawa mo. Monday, September 2. Ito. Ano yung tinrade ko? Gold. Anong ginawa ko? Buy, sell. O dito ako pumasok, dito ako umexit. Pagka buy, positive. Pagka sell, tapos negative pips, dapat positive siya. Pero dahil umangat siya, kaya natalo. Kaya, makikita mo yung profit mo dito. Win and loss mo dito. Tapos kung magkano na yung kinikita mo, negative ka ba or positive. Tapos andito yung journal mo. Oh, dito. Wrong entry. Luckily it went back, bumalik. Oh. Bilangin nyo kung gaano karami ang dilaw. Hinighlight ko yung dilaw kasi yung dilaw over lot size yan. Di ba sabi ko sa inyo kanina, over lot size ako. Oh, hanggang ngayon nag-over lot sizing pa din ako. Basta malalaman nyo kung bakit. Magbasa muna tayo ng questions. Okay. So, ang pula, ito ang mga wag niyong gagawin dahil ano to nakakasira ng buhay to eh. Ito yung mga nakakasira ng buhay. Hinighlight ko lang. Pero yung mga pula, ito, nag-semi-hold ako niyan. Nag-hold ako ng trade nito, pero buti na lang bumalik lang. Pero, pabor sa akin, pero mali. Alam mo yon. Kasi yung mga nag-hold, nagtatanggal ng stop loss, ipinapasa Diyos mo na yung trade mo eh. Hindi natin alam kung kailan babalik eh. Kung babalik pa ba o hindi, di ba? Pero yon nga, wag nating ilalagay yung ating buong capital sa isang trade setup lang. We always have to we always have to control our trades para matalo man tayo, may matitira para panglaban or makakabawi tayo sa susunod na setup. Of course, napakamalas mo na kung sunod-sunod na talo ka lang talaga lagi, di ba? So ganun po. Ito ang ating trading journal. So makikita natin dito, tingnan niyo yung kulay dilaw ay yung yellow. Yung yellow, ito yung mga overlot. Malaki yung lot size ko. 0.1. Dapat nga 0.01 lang ako. Ay, 0.03. 0.04. Ngayon, ang dilaw, ito medyo special case to kasi nag-hedging din kasi ako. Yung minsan patalo na tapos biglang babalik, babawiin ko pa. Parang ganon. So, eto mga hindi, I won't advise this to everyone. Pero kasi ako medyo hiyang para sa akin ng hedging. Alam ng timbuhangin yan na pag nagkakamali, gagaling ka lang kasi sa hedging pagka mali yung mga trades mo eh. Hindi mo kailangan mag-hedging pagka tama yung trade mo. Pero pag mali ang trade mo, doon ka matututo mag-hedge kasi parang kapit patalim. Sabi nga ni Lady, di ba? Napakadami ko ng sinunog na account, napakadami ko ng sinunog na pera nung nag-uumpisa ako. And the reason behind that is nag-hedge ako. Hine-hedge ko kasi siya na yung alam mo, negative na, tapos babawian mo ng ano, kunyari, nakasell ka, tapos tumaas ng tumaas ng tumaas. So ang ginawa ko, nag-buy ako sa taas pero nilakihan ko ng lot size para ma-mitigate yung habang tumataas siya na nagne-negative yung sell ko, mas nako-cover nung buy ko yung ano kasi mas malaki yung lot size nung buy. So hedging ang tawag doon. So yon, doon ako natutong mag-hedge dahil nga siguro lampas 10 account na atay na sunog ko dati. So yan, yung dilaw ay yung orange, yan yung hedging ko. Hina-highlight ko lang para at least makita
inyo kung gaano ako kalala dati nung nag-uumpisa ako. Ayan, hold malala. Medyo mababa pa ng hold yan. Okay? Ang importante kasi dito, makita ninyo or malaman ninyo, maging truthful tayo kung ano yung nangyari sa trade. Hindi yung, ay, kasi kung hindi ka truthful sa iyong trading journal, walang patutunguhan, niloloko mo lang rin ang sarili mo. The journal is there to teach you. Okay? Kung ano ang nararamdaman mo nung time na pumasok ka sa trade, ano, pagod ka ba? Napaklik ka lang, nangati ang daliri mo, ilagay mo. O, eto, tingnan mo. BE hit, over trading, $100 gain na, di pa nag-out. O, di ba? Ang laking panghihinayang, $100 na, tapos naging zero. Ayan, no, nag-break even. Di ba? Dito nyo kasi makikita. At dito sa, pag sinusulat mo to, doon mo malalaman na mali ang ginawa mo talaga. So, doon ka matututo. Ngayon, kung ayaw mo matuto, ay palaliman na lang ng bulsa kayo sa trading. Hindi ka tatagal sa trading pag hindi ka mag-i-improve or hindi ka matututo. If you are not willing to change for the better, I would suggest huminto na lang sa trading dahil masisira lang ang buhay ninyo. So ito, wrong lot size due to changing of account. Ayan, nagpalit kasi ako ng account. Medyo tatlo kasi ang account ko na iniikot dati. Tapos nag-AFK ako while on meeting. Ayan, medyo nag-negative. Ito, revenge trading, wrong lot size. Pero umugma naman, tumama. Ayan, no, nag one lot size ako, nag two lot size pa ako. Pero at least na nabawi ko, yes, maganda ang nangyari sa akin. Pero mali pa din. Kaya pula. Mali pa din eh. Wrong lot size eh. Ito, wrong lot size talaga, dire-diretso. Oh. Kita mo, sobrang laking lot size. Revenge trading. Eh, makikita mo talaga eh. Siyempre, pupurihin mo rin ang sarili mo pag tama yung iyong trade na ginawa. Ito, nag-overlot size ako dito kasi nga, nakakita ako ng momentum nung hin. Ito nung mga panahon na nag-hin pa ako. Ngayon kasi, parte na rin ng trading plan ko, hindi na ako nag-trade during hin. Kung makikita niyo ako sa mga VIP channels natin, nangungulit lang ako na magte-trade ako nung hin, pero hindi na ako nagte-trade ng hin ngayon. Natuto na ako eh. Nasunugan ako nung nakaraan eh. Dahil sa hin na yan eh. So, mas maganda na na maging slow but sure, pero kaysa yung ang hirap din kasi ng hindi talaga ako na-overwhelm ako sa galaw ng mga candlestick na yung daliri ko may sarili ng isip eh, bigla na lang pumipindot eh. Kaya ngayon, hindi na ako nagbubukas ng hin. Pagkatapos ng hin yan, tsaka tayo babana. Pero pagka hin time, yung sasaluin mo yung sasaluin mo yung falling knife. Mag-aano ka kung up or down talaga. Mahirap yon. Ito, wrong lot size, tapos nag-ATH, SL hit, scalping, ayos naman. Hold ng malala, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang SL, hold na malala. 0.1 pa. Di ba? So, dito natin makikita, wrong lot size. Dito nyo makikita kasi sa yung journal, yung mga mali at tama mong ginagawa. So, kung nakikita mo yung mga mali, meron ka na ngayong chance para baguhin to improve it. High lot size. Nakikita nyo, di ba, panay dilaw? Pero pagka napunta na kayo sa medyo ilalim na, ito kalokohan tong ginawa ko dito. Ito yung muntik nang masunog yung buong account ko sa isang trade. Ito isang trade setup to eh. Sasabihin ko na sa inyo yung nangyari dito. Isang trade setup, tinanggal ko yung stop loss kasi alam ko babalik siya. Sabi ko babalik to. Ini-stronghold ko siya. Nag-negative 1,800, nag-negative 1,200 ako. Ang account ko 1,250. Nung time na yun, ito nung trading plan to eh. Ang ginawa ko, dahil ayokong masira tong trading plan ko, ang ginawa ko, nagtap up ako ng $1,000, hinedge ko, tas minartingale ko. Kaya yung negative 1,200 ko, $40 na lang natira doon sa sa account ko na yun. Kung maano na ako, mag-close na. Kaya napatap up ako ng $1,000. Tapos, ang ginawa ko, nag-hedging ako, tas minartingale ko din na strategy. So,
na-mitigate naman siya, nag-gain pa ako ng 600. So nabawi ko lahat. Nag-negative, itong negative na nakita ninyo to, bumaba na to. Pero negative, tigno negative 150 yan, 300, $200 yan. Basta totaling to negative 1,200 plus. Ayun. So, ito, wag na wag niyong gagawin to at nakakasira ng buhay to. Oh, natuto na ako dito. Natuto na. So, ito, high lot size. Ngayon, dahil dito sa nangyari na to, sabi ko, pucha, kailangan ko nang matuto. Ngayon dito ka na makakakita ng SL hit. Kasi dito, mula dito pataas, walang SL yan. Hindi ako nag-SL masyado. Ngayon, mula dito pababa, dahil sa nangyari na to, makikita mo pa na SL hit na ako niyan. Hindi ko na ina-adjust ang SL ko. Bihira na lang. Meron pa din, pero ayan, SL hit. On signal, SL hit. Break even. Lady signal, SL hit. O, tapos nag-recover, lady signal, perfect re-entry. O, yun. Walang drawdown, nabawi din agad. 'Di ba? O. Ngayon, ito na naman tayo sa hold malala, over lot size, kulit ng kaluluwa. Ang ginawa ko dahil nga ang laki ng drawdown ko dito, napilitan ulit akong gumamit ng martingale na strategy para ma-recover ko yung drawdown ko. Nag one lot size ako. Nabawi ko naman. Gumain pa ako. Pero as I said, huwag nyo nang subukan. Makakasira ng buhay ito. So ayan. Ngayon, nakikita nyo ngayon yung aking lot size ngayon. Hindi na umaangat. Bihira na lang. Pagka kinakailangan na lang talaga. Kanina mga 0.1, 0.2, 'di ba? 0.5 dahil nga dito sa trade na 'to. Yung ito ayokong masunog itong trading plan ko na account kasi nga may target ako, ang target ko 1 million pesos, 'di ba? 18,000 US dollar. Kaya ngayon, ayan, relax na lang. Yung kung makikita mo ang aking lot size, medyo nag-adjust na ako. Ugma na siya sa trading plan ko. Okay? So, ayan, may mga SL hit, pero ayan, nakabawi naman. Own signal, SL hit. Di ba kanina wala ka nakakitang mga SL hit? Tapos kanina panay dilaw. Kasi nga overlot size. Ngayon tingnan mo, halos wala na akong overlot size. Bibihira na lang. Kasi nga, you have to learn from your mistakes. Minsan matitigas talaga ang ulo natin. Tulad no, nakaisang buwan akong matigas ang ulo, 'di ba? Kailangan matuto rin tayo. Try nyo ring i-adjust or try nyo ring um, matuto sa mga mali natin. Nakakatulong. Ako na nagsasabi. 'Di ba? O ngayon, ito. Nagkaroon to ng momentum. Kaya napa one lot size ako dito. Momentum breaking, support, tapos ni-retest niya. Nakita ko. Kaya nag one lot size ako. O, yun, biglang bumagsak. Sell yan eh. O, nakagain ako ng 200. Nilakihan ko ang lot size. May siya. Pero may rason naman ako kung bakit ako nagtaas ng lot size. Okay? O, daily signal. Hold during weekend. Na TP hit naman. Good. Own signal. Lady. Diba? Lady signal. Overnight holding. Na BE. O, may mga hit talaga. May mga wins din. Eto, hindi ko chinek yung TA, medyo busy ako sa trabaho, pero na SL hit, nabawi ko rin naman agad. Dito sa second setup. Tapos kay Lady, na SL hit tayo, tapos nag-stronghold ako nag-strong buy ako nung nag-reverse siya. So ngayon, minartindale ko to para lang ma-mitigate itong stronghold na to. Tong na SL hit na to para makabawi. Nabawi ko naman ng 500. Ngayon, ito, wag na wag niyong gagawin talaga to. Ito, tong martingale strategy hedging na to. Pag hindi niyo alam, wag niyong gagawin. Pero kasi ako, I had the luxury of practicing on it on real account nung medyo bago pa lang ako sa trading. Kasi inaaral ko talaga, gusto ko matuto eh. Inaaral ko rin talaga. Yung mga time na napanood ko, nabasa ko, yung hedging at saka martingale, inaaral ko. Tapos, tuwing nagiging alanganin yung account ko, doon, hinehedge ko na siya.
or minamartingale ko siya. Kaya nakapag-practice ako before. Kaya sa inyo ngayon, wag niyo nang pagpraktisan. Kung gusto niyo mag-demo account kayo, wag sarili account. Pero yun, makikita niyo yung big improvement sa account ko. Panay SL hit na, di ba? Nakikita niyo panay pula-pula na. Dati wala. Kasi nga, hindi ako nagtalagay ng SL dati. Pero, yung tibok ng puso ko nung dati, doble, triple. Ngayon, medyo relax na ng onti eh. Pagka nilagay ko yung setup ko, kalimutan ko na yan. Titignan ko kung may hit or may hit yung TP or stop loss eh. Kasi nga, yung lot size ko, medyo ugma na talaga sa aking capital. So yun. So eto, pinakita ko lang to. It's not to boast, pero para makita niyo yung improvement na mangyayari sa inyo pagka meron kayong plano. Kung makikita ninyo from 400, ito na ang account ko ngayon. Hindi ko alam kung may ano ko. Teka lang try natin i-connect yung phone ko para makita nyo lang, mabilis lang. Ito nga ba yun? Ayan o, 22 na. 22K yung ano ko. From 400 to. So ito yung trade ko last Friday. Ano yung sinabi ng trading? Nakikita nyo po ba guys? Type 2 nga kung nakikita ninyo. Sorry. Okay. So ayan o, kung makikita ninyo, tingnan natin yung trading plan ko Tama ba? 429 yung one lot size ko na sell. Hinedge ko kasi to. Ang laki ng talo ko dito, ang laki ng drawdown ko dito maabot ako ng negative 300 ata or 400. Tapos na-hedge ko siya. Kaya ayan umangat, bumalik siya sa pataas, kaya bumaba ng onti ito. Na-hedge ko pa. Negative ano na ako dito negative 400 na plus na ako dito Pero yun nga, nag-gain ko pa ng 129 nung nag-one lot size ako kahapon. Kasi lahat sabi pataas na ng pataas bigla di bang nag-dive? Biglang nag-dive, di ba? Busy ako nung Friday. So, kaya ito, nag-break even ito. Tapos nag-buy ulit ako. Medyo, kay Obits ito na signal. Ito, itong tatlong to. Kay Obits to. Di ba? Biglang nag-reverse, bumaliktad. Walang lot size. Yun, namali na naman ako. Ayan, strong reversal, strong hold, no lot size. Kaya napilitan na naman akong mag-hedge. So pero yun nga, wag nating tutularan, pero at least nano-note down mo para nakikita mo yung improvement mo sa iyong journal or sa iyong trading. So yun po ang trading plan na sinusunod namin ng Team Buhangin. Merong ibang mga trading plan naman is, for example, Monday hanggang Friday, target nila $25 per day. So at the end of the week, may 25 sila, 225 sila. At the end of the month, may 1,000 sila. 'Di ba? May mga ganung trading plan May specific. Ang sa amin kasi, wala siyang specific na target talaga kasi percent-based kami. 3% ako, 3% ang ginagawa ko. Yung iba nagpa 5%, yung iba to 2%. Ako kasi 3% lang. Madali lang i-target para relax lang ang trading ko. Hindi ako napipilitang umenter, hindi ako hirap abutin yung plan ko. Kasi nga mababa lang. Pero tingnan mo, 'di ba? Ilang araw lang. 122 days, 129 days, may 1 million pesos ka na. 'Di ba? Nasa na ako? 47 days. 47 days. 47 days. Malapit na. Malapit na tayo. Yan po. Yun lang po ang aking discussion for trading plan. Any questions po, pa-type na lang po sa ating chat. Ayan guys, Q&A. Grabe. Ang galing. Oy, pero Amazing. yung dati talaga, yan, totoo yung sinasabi ni Lady na ang dami kong sinunog na, sinunog na account. Oh, Yung mga grabe.
Pero, Nagsimula ako sa mga 200, 300 account eh. pero it's part of the learnings, diba? Lahat ng mga nasunog mo, parang tuition fee mo na yun. Diba? Oo, talaga. Grabe Sabi mo yung ba? discipline. Grabe, nag-journal ka ng ganun karami. Kahit ako, tamad ako mag-journal eh, pero I Oo. look at you, Eh grabe. yung meron kaming mga natatawa nga ako nung first time na na ni-roll out namin itong trading plan. Actually, yung brother ko, si Coach Jeff, part din ng Team Buhangin. Siya yung nagsabi na na mandatory sa lahat ng Team Buhangin trading plan. O di sige, trading plan kami. Tapos tuwing gabi, talagang pinagre-report ko sila sa akin. Eh di ba tuwing gabi lagi kami naka-online. Yeah. Nagre-report talaga sila. Putik yan, first day nila. Coach, ang hirap naman ng journal. Bakit? Naka-30 akong trade. Naka-30 akong trade, 20 na trade. O, sige, bahala ka, ikaw bahala dyan. Eh kasi, ang ginagawa mo, quantity of trade imbis na quality of trades. Yeah. Pwede, dati nakaka-20, 30 rin. Alam mo yan, lady, di ba? Mm, Nakaka-30, mm. nakaka-20 trades din ako. Ngayon, paapat-apat na lang, 5 trades na lang. Basta't maganda yung setup ko nung unang trade ko, Mm. na-meet ko na yung trading plan ko, wala na. Out na ako. May option na ako kung out, kung papahinga ko na, enjoy ko na yung buong araw ko. Yeah. Ngayon, kung kunwaring nangati ako, o di papasok ako kahit yung mababang lot size lang, Babalat 0.0. size, yeah. Oo. Pero ang first priority ko, ang target ko lang yan lang, yung trading, yung daily target ko, 3% of my capital. Pag na-hit ko yan, wala na. Kahit na hindi na ako mag-trade buong araw, ayos na ako. Masaya na ako. Relax, enjoy your day. You deserve it. Yun eh. Grabe. Para kung kukwentahin mo sa 129 days, it's only a matter of like 6 months, you already have your first million in trading. Diba? Oo. Oo, yun lang. Grabe. Tapos, you're not targeting higher. Kasi Yeah. ang ginagawa mo lang is 3% lang mismo ng capital mo. Yeah. And with that 3%, tumataas yung capital mo, tumataas din yung lot size mo kasi nga nakabase yung lot size mo sa capital mo. Hmm. So kung ano yung trade setup mo dito sa day 1 mo, ilagay mo siya sa trade setup mo ng day 20, ito na ang target mo is malaki, same din yun. Same din ang kikitain mo kasi nga lot size mo is the same as compared to your capital. Same result din yan. Mukha lang malaki kasi malaki na yung capital mo. Hmm. Kaya I opted for a percentage wise na na target kasi nga kung ano yung trade mo sa day 0 or sa day 1 will be the same trade na gagawin mo sa day 89. Mukha lang siyang malaki pero it's the same lang kasi percent lang eh, Yeah, yeah, yeah. 'di ba? So, yun ang inano ko lang. So dito dapat talaga mababa lang ang target mo basta't consistent lang. Yeah. Consistent lang na nahihit mo. The Kung good hindi thing mo about ano pa? The good thing about trading plan, it's building your habit. Kasi nakita mo, Mm, nakita ko yung journey mo eh, from day 1 to ano eh, from day 1 to day 20, na you're still struggling eh, di ba? It's normal na talagang tatamaan ka talaga pa rin ng, alam mo yun, yung habit mo, yung wrong habit mo before, parang talagang guguluhin pa rin, hindi, mag-trade pa ako, mag-trade pa ako, mag-taas pa ako ng lot size ko. Pero yung mga latter part na, nung na-build mo na after 21 days yung habit, doon mo na talaga siya, doon ka na naging consistent kasi sa una lang mahirap eh. Sa una lang mahirap mag-trading plan. Pero mga after 21 days, pag na-build mo na yung habits, gonna be very easy and mas relaxed na, mas happy ka na, less na yung stress, di ba? Less anxiety. hindi tayo 24 hours na trader ha. Oo, di ba? Yung Part-time iba, lang. mag-trade lang, ilang oras lang ang trade tapos tao na naman sila, hindi na sila trader. 'Di Yeah. ba? Kasi Enjoy yung iba life. kasi, iba yung mentality nila eh. Gusto nila get rich quick, di ba? Gusto nila million agad kitain, di ba? Gusto nilang which is lahat naman tayo dumadaan sa ganong phase. Di ba? Lalo na yung mga beginners, talagang gusto natin Pak ng ma-million salpak. ka. Oo, parang ang saya natin pag naka $500 tayo, naka $1,000. Pero tignan nyo yung power ng compounding, oh. Iba yung impact ng power of compounding. Talagang kaya niyang gawing million yung $400 mo. Di ba? Sana umabot. Oo naman, mukha naman, malapit ka na eh. Nasa 1/4 na tayo. 40 Pero days baka na eh. yung mga question guys, ha, para at least habang nandito si Coach JK, tanungin nyo na, di ba?
Maraming gusto manghingi ng format mo. Bibigay mo daw ba? Oo, 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 walang problema yun. Eh, para sa atin naman lahat yun, hindi naman sa, ano eh. Grabe, ang generous ng Team Buhangin ah. Wala namang ano yun, hindi naman siya, it's not a special tool talaga na talagang kailangan pag-aralan ng matindi. Kahit sa online makakakita ka eh. Pero ito kasi simple lang, hindi ko na pinakomplicate. And it works with my team. So, yun nga, kaya pwede ko rin talaga itong i-share. Kung Ayan, gusto may niyo lang. mga Pero nagtataas yun ng nga, kamay. Baka magtatanong sila. Tatanong ata sila. Tanong natin si Miss G. Ayan. May tatanong pa ba, Miss G? sige po. Ayan, di na siya nagsalita. May Ito si tanong si Ma'am Lilibet. May tanong si Ma'am Mary. Lilibet. What currency are you trading most? Which feel mo as for winning rate coach? Ako kasi, gold trader lang talaga. Doon tayo tin-training ni coach eh. Si coach ang si coach Lady ang nag-mentor sa akin eh. Eh talaga doon tayo Damay-damay. sa gold tayo nagsimula eh. Parang pero ano, I'm trying to check kung anong currency, at least isang currency pair na ano na pair ang gusto kong matutunan. And I'm trying to check yung GBP JPY or yung USD JPY. Yeah, Basta may ngayon J. nung nag-all-time high, ang tinatrade ko rin GBP JPY ngayon. Yun Sobrang, nga, sobrang, medyo kalmado siya eh. oo. Ang problema kasi sa akin, 'di ba? Wala hindi nilagay ko na sa trading plan ko na hindi ako magte-trade ng HIN at hindi ako magte-trade ng all-time high. All-time high. Alam natin buhangin yan dati. Oh, all-time high. Pag-in. Pag aantay ako ng sell opportunity, magse-sell ako pero aangat. Doon ako ilang beses na sunugan eh. Kaya ngayon, I see to it pagka wala na akong previous candle, nag-all-time high yan, hindi na ako magte-trade diyan. So pag hindi na yan kapag ka nag all-time high na yan, tumitingin na ako ng currency pair sa GBP JPY Oh, yeah. or sa BTC. Or ano? Gusto kong aralin din ng BTC eh. BTC, oh yeah. The Fiverse. Kahapon nag-discuss si Cherry Eh, ng BTC. Cherry, Grabe. Laka rin kumita. Pina-follow niya ayun lang din talaga. yung mga signal lang din nila sa Defiverse. But anyway, yun, may mga question pa ba kayo, guys? Sir, May nagtatanong, sir. Magkano minimum capital to trade if enrolled sa economy? Minimum capital daw. Depende po sa inyong risk appetite po. Ako kasi when I started with the 10,000 pesos, nasa mga $170, ganun. Di ba, sabi ko sa inyo, di ba, napaka ako eh, aggressive trader ako eh. Sa kanino kaya ako nagmana noon, no? Sino kaya nagturo sa akin noon? Walang iya eh. Nakailan akong kagad noon eh. Nakalimang account kagad ako ng sunog noon eh. Alam mo yan, Coach Lady. Tignan mo naman yung naging result, diba? Sobrang galing mo na. Yeah. Ayun, Diba? napukpok eh talaga eh. Miyak na ako talaga eh. Paluha na talaga ako noon eh. Pero Pero when it comes to minimum capital, actually it depends from person to person yan. Depende sa risk appetite mo, depende sa amount na willing ka i-risk. Syempre magkakaiba tayo. Ako, aggressive trader ako. So talagang kung meron akong $2,000, i-trade ko yan, di ba? So depende sa'yo. Kung ano yung willing kang i-risk, yung tipong di ka malalagutan ng malitid mo sa leeg mo, gano'n. So, depende. Pero ang para sa akin, pinaka-comfortable talaga na i-trade na amount is $500 to $2,000. Pinaka-comfortable. Pero kapag okay lang naman $100, pero talagang kailangan ano, disiplina talaga dyan. kailangan maganda yung pasok mo talaga dyan. Para Oo. minimize yung drawdown mo. Ayan. Pero Anong yun, formula? ano ko rin. Pero coach, napansin ko din, kung malaki yung capital mo, mas madaling mag-trade. Oo, sarap mag-trade. Kaya ako, ang minimum ko na ngayon, $10,000 talaga. Yung Kasi, may oh, kutsyon ka na eh, may kutsyon ka na eh. mas less yung stress, mas less yung anxiety, mas happy ka sa result, syempre. And of course, talagang mas masarap mag-trade ng kasi hindi ka kinakabahan na magma-margin call ka, mas malaki yung margin mo, 'di ba? So, Kasi mas malaki yung napansin ko lang capital na before, better.
napansin ko rin kasi before, di ba sabi mo, ang dami kong nasunog na account. O yung mga nasunog kong account na Liit-liit. yung maliliit na yung mga tigto 200, Oh, 300 na yeah, account. yeah. Eh Ayun. kung pinagsama-sama ko pala yun, naaabot pala yung sinunog ko na yun nung mga first few months ko, first 2 months, 3 months ko. Hmm. Kung sinama-sama ko yun na aabot ng $2,000 pala yun, eh Yeah. $2,000 it's a comfortable capital na. Yeah, yeah. Oo. Sobra. Basta't maliit lang, basta't maliit lang yung lot At size mo, size. Oo. babalikan at babalikan yung trade mo. Oo, kasi kung kunwari Diba? $2,000 meron ka, if in case man na maging against sa strategy mo, kaya nung margin mo eh. Pag nag-retrace kasi isang presyo lang naman ang babalikan at babalikan yan eh. 'Di ba? Meron lang yung binabalikan na presyo lagi. Hindi ka kakabahan lalo na sa gold, alam mo na babalik siya sa presyo na to eventually. Pero kung may margin, may enough margin ka to cover yung drawdown na yun, then definitely di ka kakabahan kasi alam mo sa sarili mo babalik yan dito eh. Kasi kung say for example, meron, alam mo yung moving average, 'di ba? Moving average, andito yung presyo. Eh, babalik din naman dito eh, 'di ba? I have enough margin to cover. Maliit lang yung lot size ko. So, if in any case, bumagsak man to or malumapit dito, kaya kong i-recover to. 'Di ba? Kaya mas masarap mag-trade ng mas malaki ang capital. 'Di ba? Pero for those people na talagang hindi kaya, kaya naman po yung $100, $200, mahirap lang talaga. Mas malaki ang potential risk niya, mas malaki yung potential na masunog ka. Ayan. Mm. Ano formula gamit mo para mag-automatic compounding, coach? Basic lang po ng Excel yan. Excel lang po yan. 3% ang 3% lang po nung capital. So, Yeah. Excel lang po ito. It is only a guide. Hindi po siya hindi siya application or what. Excel file lang po ito. So kaya nga madali lang ibigay kahit kanino kasi nga siguro lahat naman ng computer may Excel, di ba? Mabubuksan natin. Kahit sa phone nabubuksan 'to eh. Ayan. So, pakiulit yun, coach, yung about sa all-time high. Dapat ba mag-aantay ng sell or in favor sa buy? Yung hedging yung tinatanong niya. Nako, wag nyo lang. Ang hedging po kasi, it's a strategy that you implement to minimize drawdown. Pag medyo against na sa'yo yung market, kunwari, paano ba? Kunwari, naka-sell ka, tapos nag-all-time high or tumaas, eh di ba, bababa ka, magdo-drawdown ka. Ang gagawin mo, naka-sell ka, di ba? Tapos tumaas siya. Kahit pababa na, mag-buy ka. Kasi nga, tupataas na eh. Pero, ang lot size mo, doble doon sa negative na lot size mo. Kunyari, ang lot size mo na negative is 0.5 or 0.05. Kung mag-hedging ka ng buy, kasi nga, ang drawdown mo yung sell. Kung mag-hedging ka ng buy, gawin mong 0.1. Doble nung, ganun ang strategy ko Yeah, ang ano kasi, Times 2. ang hedging is laging may ka-partner 'yan, 'di ba? If Mm. nag-buy ka, then nakita mo against sa strategy ko. So magse-sell ako, dodoblehin ko yung lot size. Pero hindi doble, may computation 'yun kung magkano kalaki yung drawdown mo. Pag yan nag-break even na, pwede mo na i-close or nag-blue na, pwede mo na siya i-close. Close all. That's for the sake lang to, kumbaga risk management ang hedging. For those people na hindi naiintindihan ng hedging, for them, ano yan, revenge trading ang ginagawa nila. For those people na Yes. hindi marunong mag-hedge at hindi nila naiintindihan ng hedge, ang tawag doon revenge trading. Kasi naging against sa strategy mo. Say for example, nag-buy ka, bumagsak. So ngayon, ang ginawa mo, nag-sell ka naman. So parang hindi mo naman naiintindihan bakit ako nag-sell, nagre-revenge trading yon ang ibig sabihin nun. Pero ngayon, kung naiintindihan mo yung hedging, calculated mo siya. Say for example, may drawdown ako na $5. Ngayon, ang gagawin ko, i-hedge ko, dodoblehin ko yung lot size ko ng buy. Tapos, instead of pag umakyat yung market, tsaka ako makaka-cover. Pag yan nag-break even, close ko na yung trade ko. It's a risk management method, but it's not for everyone. You have to really be very Yes. careful with hedging. Kasi yan sobrang risky niyan. Merong pong Mabilis yan. yan. Syempre yung spread, yung kalaban mo diyan yung spread eh. Hindi ibig sabihin na naging say for example, bumagsak ay umakyat tas bumagsak, nag-sell ka, 'di ba? Syempre may spread pang involved diyan. So hindi pa yan agad magbe-break even. Okay? So
You have to be very careful. Kailangan maraming sunog muna yung pagdadaanan nyo katulad ni Coach JK. Grabe, ang diin naman nun. Nasasakit pa rin ako kahit papaano. Ayan, tama si Coach Jeff. Hedging can be disguised version of greed. Totoo yan. Ayaw mo kasi matalo. Parang ano na, patalo ka na. Gusto mo pang ilaban. Kaya nga. I thought po kasi same direction po yung hedging. Hindi po. Laging ano yan, split, laging magkaibang direction po yan. Buy and sell. Pag nag-buy ka, i-hedge mo siya ng sell. Ang sinasabi niya na same direction, yun naman po yung martingale. Ah, yeah. Martingale. Pag kunwaring nakasell ka, tapos tumataas siya. Pagka nagkaroon siya ng ng reversal, magpapasok ka ng panibagong sell ulit, pero yun nga, mas malaki na naman yung lot size kasi ang kukunin mo lang yung kanyang yung kanyang tawag dito, pullback lang. So pagka nag-pullback tas nag-break even yan, ganun pa rin. O close all mo rin. Basta't ibig sabihin lang noon, ma-mitigate mo yung yung drawdown mo, ma-zero mo lang. Ganun lang. Huwag na tayong mangarap na mag-gain sa mga hedging or sa mga martingale strategy. Ang aim lang noon is ma-break even lang natin. Kasi nawala ka na sa nawala ka na doon sa TA mo o doon sa sa pag-analyze mo nung trade na yun eh. So kumbaga invalid na yung trade na pinasok mo. Swerte na lang na binalikan ka. So mas maganda na i-break even mo na lang tapos pumasok ka na lang ulit pag nakakita ka ng magandang trade setup ulit. Huwag mo Yes. nang pilitin na mag-gain ng malaki. Yes. For risk management, pa-close ako ng ano mo, coach, ng screen share para at least sa Ay, Facebook sorry. lumalabas ang ano natin. Ayan. Yan. Minsan kasi hirap, tawag dito. May Pero swerte yun nga po, yung loss. hedging minsan kasi pag hindi ka magaling sa hedging o hindi mo masyadong kabisado or hiyang sa hedging, it will do more damage sa capital mo pagka Yes. nagkamali ka. Ako sasabi sa inyo. Ayan. Any more questions po? Ayan, no. Yeah, ni-recommend ng Team Buhangin, hedging, martingale, trail stop, saka partial close. Any more questions, guys? Sa mga nasa Facebook natin dyan, ayan, baka may mga questions kayo. We have a total of 92 participants today here in Zoom and 61 viewers in Facebook. Wala ba mga magtatanong dyan? Pagkakataon nyo na to. Minsan lang natin makulit to si Coach JK. Hindi ako laging pinapaunlakan nito. Isa tong once in a lifetime. Shy type ako eh. Hindi po ba binabawal ng mga broker ang hedging? Hmm, wala No, namang limit. Hindi ko naintindihan. hindi Wala naman. namang limit ang pagiging hedging kasi ang hedging it depends on the trader itself. Yeah. Okay, so wala namang question. So ilalagay ko dito yung Telegram channel ng Team Buhangin and also yung Facebook ni Coach JK. Paki-check nga kung ito ba talaga yung Facebook mo, Coach JK. Di ko sure eh. Pero by the way, ayan. So i-message nyo directly kasi nakakita ko dalawa yung Facebook mo, Coach JK. I think yung isa scammer. Sabi ko, Ay, syempre. kahit Alam mo ako naman tayo. nalito na. Kahit ako nalito ko, sino ba dito? Si JK. Sabi ko. Pero ayun guys, be careful with scammers and posers kasi marami ring mga poser yan si Coach JK. So message nyo directly yung Facebook ni Coach JK or mag-join kayo sa GC ng Team Buhangin for your inquiries, for all your concerns, pag may mga questions kayo. And kapag kailangan nyo nung trading plan ni Coach JK, ayan, dyan nyo lang po kunin, i-message nyo sila dyan. Wag na wag kayong mag-entertain ng mga DMs or PMs, okay? Yun, number one yan. Yan, Wag yan, sa wag yan. Facebook, nakapin din siya sa comment section, yung Facebook at Telegram channel nila Coach JK. I-message niyo po sila directly. And for those people who are
are asking, ano ba yung setup? Bakit, paano kayo nakakakuha ng mga signal from Obits? Paano kayo nakakakuha ng signal from me? Signal from Manara? Signal from Pluto? Signal from Abdala? Kasi nakikita nyo may mga trade din si Coach JK ng mga US 30, di ba? That's from Abdala. So, ngayon, lahat ng yon nanggagaling po yon sa mga educators ng economy. Ayan, si economy po is our educational platform wherein kung saan po kami nag-aaral. Ayan, dyan po nag-aaral si Coach JK ng from basic to advanced. Dyan po siya natuto. It's not perfect. Syempre, marami rin siya mga, alam mo yun, ano yan subjective yan. Depende kung gaano ka susunod dun sa mga sinasabi dun sa economy. Pero, one thing is for sure, andyan na lahat yun. Kompleto na dyan, from basic, lahat ng mga gusto mong aralin, from forex, crypto, stocks option, lahat nandyan. So, for those people na hindi pa part ng, ng community namin, can you type 1 nga? Type 1 kung meron pa ditong hindi pa part ng community natin. Ayan, marami pa pala, mga newbies pa yan, mga zero knowledge pa po ba? Ayan. So sa mga hindi pa part ng community natin, then si Coach JK is very much willing, of course, to help you, di ba? Na makapag-start sa trading journey mo. Ayan, siya yung mag-guide. Sobrang sipag mag-guide yan, guys. As in, parang parang walang trabaho yan eh. Parang feeling ko galit na yung boss niya sa kanya. Kasi nga, ang ina-assist niya na lang is yung mga students niya. Pero in spite of that, diba, talagang kayang-kaya pa rin tulungan yung mga estudyante niya. So, ngayon, ang dami nyo dito na mga talagang hindi pa nakakapagsimula with your journey. And it's time for you to finally start. I hope, guys, na i-message nyo na now si Coach JK para makapag-start na kayo sa journey nyo and makapag-enroll na po kayo sa economy. So, we will be guiding you from how you will be able to open your broker account, hanggang makapag-verify kayo ng account, hanggang makapag-copy kayo ng signal, and of course, maging profitable in 6 months, maging millionaire na kayo just like Coach JK, di ba? Diba? So, just follow the format yan. Kahit $400 lang, diba? You can start as long as you follow the system na ginawa ng Team Buhangin. So, again, ayan, maraming salamat. If you don't have more questions, wala na ba kayong mga questions dyan? It's 9:30 p.m. So, we've been together for like 1 hour and 30 minutes. Kaya ganyan, type 1 kung marami natutunan. Type 1 nga kung marami natutunan kay Coach JK. Pasalamatan Binilisan ko na yan ha. JK. Binilisan ko na lang yun ha. Grabe. Ayun, no? Sobrang thankful nila kay Coach JK. Sana daw maulit to. Ayan. So don't forget to join our Telegram channel for inquiries and mga concerns nyo. Diyan po kami lahat. Mag-ingat lang sa mga posters and scammers. Make sure to speak with the right people, okay? And I hope, guys, na maging profitable din kayo sa trading journey nyo. And see you next week, guys. We have training again for next week. And thank you, Coach JK, for this opportunity. Grabe, sobrang solid ng training. Sobrang natuwa Thank you. ako. And see you next week. Next week ba? This week na ba yun? Next week. See you sa Dubai. Ayan. Thursday. Sana may pa-Dubai chocolate ka dyan. Okay, mura lang yun. Ayan. Thank you, everyone. And have a good Anyway, night. gusto kong magpasalamat kay Coach Lady for giving me the opportunity to conduct to give the training to the team, and also to yung buong Team Buhangin for giving support on me, and also yung pag-create ng team namin. Kasi yung mga training materials namin sa Team Buhangin is sharing yan lahat. Hindi lang sa akin galing yan. So I thank my team as well. And also kay Coach Lady. Sobrang full support yan si Madam sa akin. Kahit ilang beses niya na ako sinunugan. Sige lang. Budol na eh. Pabudol na tayo. Tuluyan na natin. Ayun. Anyways, Thank you birthday mo ha. everyone. Thank you, Team Buhangin. Thank you, Coach Jeff. Thank you, Coach JK. Thank you, everyone. Have a good Thank you. night. Have a nice evening, guys. Have a nice day. See you tayo sa Monday, ha. Trading day natin ulit. Ingat. See you. God bless. Bye-bye.